ang mga empleyado ng KBR Group of Companies ay nangangakong mananatiling malinas sa paggawa at pag-ibigan. Kanina'y nasaksihan natin ang pagpapalutang ng mga bangkang papel na may liwanag na simbolo ng ating pangako ng pagkakaisa at pag-iibigan. Maraming salamat po. Salamat po sa mabuting pagkakataong ito. Salamat sa Diyos na tayo ay umabot sa ganitong panahon. Nakita natin ang isang panibagong taon sa ating mga buhay. Una sa lahat ay ating inihahabilin sa Panginoon ang ating patuloy na paggawa. Na sa tulong at awa ng Diyos ay manatili tayong lumiliwanag. E di, ang umiibig kay Kristo sumusunod sa kanyang mga utos. Yung sumusunod sa kanya. Sumusunod sa utos niya. Lalakad sa liwanag. Opo. Magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Hindi lalakad sa dilim. Kung saan, kapatid na Rodel, si Kristo ay ulo ng iglesia. Si Kristo, ilaw. Kaya alam mo, yung iglesia, bilang si Kristo ang ulo nun, na ilaw, talagang liwanag ang dala nun eh. Tama po. Mapapagdilim mo ba si Kristo? Hindi po, kuya. Ikaw ang didilim. Opo. Kapag ka hindi ka na sumunod kay Kristo. Opo. Didilim ka na. O ngayon, halimbawa, marami kang pipintas, ano? Sino ang pinipintasan mo, kapatid na Rodel? Sino pinipintasan mo? Si Kristo? Kung si Kristo pipintasan mo, may maipipintas ka ba kay Kristo? Wala po, kuya. O ngayon, halimbawa, Brother Rodel, sabi mo, yan namang ilaw na yan na si ganito. Pundido. O dahil doon, wala nang liwanag ang iglesia. Hindi po, kuya. Ito ang simbolo ng dapat na mataglay nating liwanag sa ating mga puso habang tayo ay nabubuhay. Sisimbolo sa ating sama-samang pangako at paggawa, patuloy na pagkakaisa bilang mga empleyado sa KDR Group of Companies. At habang ito'y nagliliwanag, naway manatili rin ang liwanag sa ating mga puso. Liwanag ng ating pagtutulungan, liwanag ng ating mga pagmamalasakitan sa isa't isa, liwanag ng pag-asa na mananatili sa ating mga puso. Sa pagkakaisang ito, sabay-sabay tayong lalago, sabay-sabay tayong sa tulong ng Diyos ay maglilingkod. Sky Lantern, ito kasi ay nakita na ginagawa ni KDR. Pinangunahan niya yung Brother Edwin. Ito po nga Sky Lantern, tsaka yung ball lantern, Brother Edwin. Oo, nandiyan naman sa Facebook yon, na i-upload naman, ha, Brother Edwin. Na sabi, meron daw silang mga sinulat na mga kahilingan. Opo. Brother Edwin. Opo. At yun, pinadala sa langit, Brother Edwin, ano? Ibig sabihin yung Sky Lantern ang magdadala papunta sa langit. Oo, meron naman yung namang nasa bangka, yung papel. At meron din mga sinulat na mga kahilingan, inaadod naman sa tubig, Brother Edwin. Aba, ibang style yan, ha? O ngayon, tanongin natin yung mga narito sa Facebook, YouTube, kung sila nasaksihan nila at meron silang kaalaman, Brother Edwin, merong mga nagsabi sa kanila na ganun nga ang pinaghahagawa
sa MCGI ngayon, Brad Edwin. Opo. Meron silang mga request, mga kahilingan, sa pamamagitan ng Sky Lantern, noong mga boat lantern, floating lantern na yan, yung kanilang mga kahilingan na maipagkakaloob, Brother Edwin, matutupad. Opo, yun ang magpaparating sa langit sa ating Panginoon Diyos, Brother Willie. Yes. Sige, Brother Edwin, pakitanong mo itong mga nasa Facebook, nasa YouTube, para sila kasali sa ating talakayan. Opo, sige nga po, samahan niyo nga po kami ni Brother Willie at kayo po ay mag-participate dito po sa ating live talakayan at kwentuhan. Mag-comment nga po kayo kung nakita niyo po yung kanilang ginagawa na yan. Yun daw po kanilang mga kahilingan ay padadaanin sa Sky Lantern at pwede rin naman sa boat lantern, Brother Willie. O kasi nung linggo pa merong nag-request. Opo, Sabi ko, linggo, may paksa ako, di ba? opo, Sa Martes na lang ako matalakay, Brother Edwin. opo. At kaya ngayon natin talaga yan binigyan ng pagkakataon Yes, na mapag-usapan, matalakay. opo. Ayun, Brother Edwin, ano ba masasabi ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? Yan bang Sky Lantern na yan? Boat Lantern na yan? Malaman lang natin, Brother Edwin, may bayad kaya yun? Meron kayang gastos doon? Sa nakalala ng Brother Willie, meron Magkano kaya? Lumalabas pinagkakakitaan din pala yung Sky Lantern na yan, yung boat lantern na yan. Wala namang hindi pinagkakakitaan sa grupo na yan, Brother Willie. Sige nga po, baka po meron kayo idea. Ano po ang modus operandi nila dyan? Balitaan niyo nga po kami sa pamamagitan ng inyong pong paglalagay ng inyong comment sa ating pong chat box. Alam ko kasi, Brother Edwin, yung Sky Lantern na yan, Opo. marami nang ayaw dyan, pinagbabawal yan kasi delikado Opo, Kasi nung araw, Brother Edwin, dito sa may SM Baliwag, opo, meron akong nakita dati, talaga nagpalipad sila ng mga Sky Lantern. opo. May mga nabagsak ang Brother Edwin na mga bahay-bahay. Opo, pinagmula na sunog. Binagula ng sunog. Kaya talagang delikado pa, talagang yan ginagawa. Opo, Pinakita ni KDR na kahit pala ipinagbabawal na yan, ginagawa pa rin, Brother Edwin. Dapat sila, nai-report talaga naman si KDR, lahat na bawal ang ginagawa niya, Brother Willie. Oo. Kaya dapat meron talagang maglakas ng loob na si KDR madala sa proper venue, Brother Edwin. Managot, Ma-report. O kung may nilalabag talaga sa batas, Brother Edwin. Opo, O ngayon, Brother Edwin, opo. may mga sumasagot. Sige, pakibasa mo na. Ang sabi po ay, Bawal daw pala sa isang ordinansa sa Porac, Pampanga dahil flammable. opo, Brother Willie. Sabi ni motorized sniper. Yung nakarating dito noong linggo. Oo, si motorized, Brother Willie. Oo. Alam mo naman si KDR, wala namang wala namang sinusunod niya, may sarili ng gobyerno yan Si Pastor Danilo Rason, hindi yan ang ginagawa para masagot ang panalangin. Ayan, Brother Edwin. Yun. Sinimula na kagad ni Pastor Danilo Razon, Brother Willie. Ayan. Si Brother Erwin Tagorda, nakita ko rin po yan. Arubal Duman, di ba pamahiin yung Sky Lantern? Brother Edwin, ano ba na-research mo? Di ba sabi ko, kung pwede paki-research mo, yung binabanggit tungkol sa Sky Lantern. Ano ba origin yan? Yan ba ikatutubo talaga dito sa Pilipinas o sa ibang bansa ba yan nag-umpisa, Brother Edwin? Sige, paki-educate mo ang ating mga kasama ngayong gabi. Ang Sky Lantern po, Brother Willie, ay yan po ay nag-origin sa sa China, Brother Willie. Sabi dito, ang Sky Lantern, tinatawag ding flying lantern o Chinese lantern, ay isang magaang na parol na pinapakawalan at lumulutang sa langit kapag sinisindihan. Yun, Brother Willie. Ngayon, meron bang dyan? Meron bang kinalaman ng pamahiin, Brother Edwin? Kasi mga Chinese pala Opo. Alam mo naman ang mga Chinese, mahilig sa pamahiin. Pagdating ba sa Sky Lantern o ano ba ang nasa likod niyan na pamahiin kung meron man, Brother Edwin? Po, sabi dito, Brother Willie, ang karaniwang gamit pala nito, Brother Willie, ay kapag may pagdiriwang ng bagong taon, Brother Willie. Sa kasalan,
at sa pistahan, Brother Willie, bilang pagpapahayag ng mga kahilingan o panalangin. Kaya pala yan ginagawa, Brother Willie. Oo. Paggunita o mga seremonyang may simbolikong kahulugan, Brother Willie. Ayan. Yun po pala ang mga Brother Willie, kaya pala nila yan ginagamit, Brother Willie, bilang pagdiriwang ng bagong taon, ayan, pag may kasalan, ayan, Yes. ginagamit nila yan. Pagka mayroong kang kahilingan o panalangin, Brother Willie, Yes. yung paggunita sa mga seremonyang may simbolikong kahulugan, Brother Willie. Oo. May mga nagsasabi, Brother Edwin, tayo mga ka-Bible study na pamahiin. Dahil nga mga Chinese, Brother Edwin. Opo. Mayroon ka bang nakita dyan sa research mo na tungkol sa pamahiin, Brother Edwin? Meron po, Brother Willie. Sige, pakibasa mo para maibigay na natin yung tungkol sa Biblia. Dito kasi sa atin, Brother Edwin, ayoko na tayo magbibitaw dito ng pananaw natin. Opo, yung tinatawag na point of view. Oo, kasi mababalikan ako noong mga napagsabihan natin na pag nagpo-programa kayo at gumagamit kayo ng Biblia, wag pananaw, wag point of view ang bibitawan. Dapat yung hindi ating mga palagay, kundi yung nakalagay sa Biblia, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, ito po yung kanilang mga pinaniniwalaan na may kaugnayan po dyan, Brother Willie. Sige. Sabi sa mga paniniwala na iniuugnay sa Sky Lantern. Kapag daw po yun pinalipad, Brother Willie, aangat daw ang problema at iiwan sa lupa. Yes. Okay, ayan. Isa pa po ang kaugnayan, ang kahilingan o panalangin ay makarating sa langit. Okay? Okay? Simbolo ng bagong simula at pag-asa. Okay, yan. Ito, Brother Edwin, ako naman, no? Opo. Sky Lantern. Ito naman. Ito pala tradisyon, Opo. bahagi ng Chinese festivals. Ngayon, may pamahiin pala na involved. Pamahiin at paniniwala. Ang pagpapakawala ng Sky Lantern ay nagdadala daw ng good luck. Opo. Nag-aalis ng malas at problema. Yes. Nagpaparating ng wish o dasal sa langit. Karaniwang nagsusulat ng kahilingan sa lantern bago pakawalan. Yun. Ayan, Brother Edwin, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Talagang si ChatGPT maaasahan, Brother Edwin, ano? Mas maaasahan pa nga sa mga ibang exiters din, bro. Di ba, Brother Edwin, ano? Opo. Ngayon, floating lantern, boat lantern, pinagbulan, China, Japan, Thailand at India. Hindi talaga dito sa Pilipinas yan, Brother Edwin. Puro ano pala, Brother Willie, ha? Oo. Abroad, ha? Ngayon, tradisyonal na gamit, pag-alala at paghatid sa mga espiritu ng yumao. Ayan. Pamahiin at paniniwala, ang pag-anod ng lantern sa tubig ay umaanod daw ang kasalanan, malas at problema. Ayan, nagdadala ng panibagong simula. Nagpapayapa ng mga espiritu. Ayan, Brother Edwin, Opo. mga kapatid, mga ka-Bible study. Ito palang sky lantern na yan at boat lantern na yan, Brother Edwin. Opo. Talagang ang nasa likod ay pamahiin. Opo, dahil tradisyon, Brother Willie. Oo. O ngayon, pagka Biblia na, Brother Edwin, ang Opo. ating gagamiting batayan, Opo. ano ba ang pamahiin ayon sa Biblia, Brother Edwin? Kristiyano tayo, di ba? No? Opo. Pagka Kristiyano, pinapaniwalaan mo si Jesus Christ, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga turo, yung kanyang mga utos, Brother Edwin. Opo. Pamahiin pala yung nasa likod ng Sky Lantern at Boat Lantern na pinangunahan ni KDR, Brother Edwin. Opo. O ano ang nakasulat tungkol sa pamahiin? Basahin natin ang Deuteronomio 18 Gs hanggang 12. Brother Edwin, Opo. pakibasa mo nga. Sabi po dyan, Deuteronomio 18 Gs, huwag makakasumpong sa inyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula o nagmamasid
ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway. Engkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, mahiko o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino bang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Ayun, Brother Edwin, maliwanag naman. May mga bagay na karumal-dumal sa Panginoon ay dyan sa binasa nating mga talata. Opo. Deuteronomio 18:10 hanggang 12. Ngayon, isa sa mga bagay na karumal-dumal sa Panginoon, yung pamahiin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Opo. Kaya Brother Edwin, itong ginawa na yan ni KDR na nagpalipad ng sky lantern. Opo. Tapos ito naman yung floating lantern, yung mga bangkang papel na yan, ano? Opo. Yan dahil may pamahiing nakakapit dyan, Brother Edwin. Opo. Yan mga karumal-dumal sa Panginoong Diyos. Opo. Yan ang delikado, Brother Edwin. Delikado talaga. Oo, kasi nagpapakilala sila yung mga Kristiyano, pero ang kanilang mga pinaniniwalaan, pinanghahawakan, pamahiin na karumal-dumal sa Panginoong Diyos. Opo, hindi ka aya-aya, Brother Willie. Yes, kaya dapat talaga mag-exit, Brother Edwin, pagka ganyan. Oo, Brother Willie, pagka ganyan huwag ka nang magpa-delay. Oo, layasan ka agad, Brother Edwin. Layas agad. Layas. Kasi, Brother Edwin, diyan ka ba mananatili? Nagpapakilalang mga ngaral, sugo ng Diyos. Tapos yung mga ginagawa, salungat. Labag sa kalooban ng Panginoong Diyos. Tama po. Bakit yung mga panalangin, kahilingan sa Diyos, papadaan pa sa sky lantern, papadaan pa dyan sa boat lantern, Brother Edwin, yung mga prayer, yung mga request isusulat sa papel. Unang-una, Brother Edwin, ganito muli kong itataya ang programa natin, Brother Edwin. Opo, sige po. Oo, magsasampung taon na ang Facebook Live natin sa July nung taong ito. At yung YouTube Live naman natin, wala pa ng 2010 sa YouTube. Ang dami na nating videos dyan. O sige, i-dare ko si KDR. Maglabas si KDR ng kahit isang talata sa Biblia na ang mga Kristiyano ginawa yang ganyang ginagawa nila. Na merong sky lantern, merong boat lantern na ang mga Kristiyano kung may kahilingan sinulat sa papel at pinalipad sa langit o kaya pinaanod sa tubig, Brother Edwin. Opo, isang talata lang po ang hinihiling niya. Isang talata lang. Pag may nailitaw si KDR, na merong kahit isang Kristiyano na ginawa yan, uulitin ko, Brother Edwin, hindi na tayo magpapakita sa Facebook at YouTube. Tigil na tayo. So hindi na tayo magpuprograma sa February 5, Brother Willie. Wala na. Stop na tayo. Opo. Yan. Ganon, Brother Edwin. Ganon. Parating niyo po sa palit at saka sa KDR adventure. Oo. Kasi, Brother Edwin, ganon ko na lang talagang bibigyan ng diin para maipakita ang ating paninindigan Opo, Brother Willie, kung di po ako nagkakamali, pakalawang beses yun ang itinataya yung programa. Oo, di ba nung una binagit ko na rin Opo. na pag merong nakapagpatunay na hindi si David ang pumatay kay Goliath, Brother Edwin, ayawan na. O di ba? Opo. Ganun ko rin binitiwan. Yung ganyan na dare, di ba, Brother Edwin? Opo. Ganun inuulit ko. Si KDR naman ang tinatawagan ko ng pansit. Tigil na tayo, Brother Edwin. Opo, wala na tayo sa Webes, Brother Willie. Pati yung aking libro na Pinoy Walking Bible, hindi ko na iaalok, Brother Edwin. Tatago ko lang ito sa baol. Opo, tama po. Oo. Mga kapatid, mga ka-Bible study, nadidig niyo ba yung sinabi ni Brother Willie? Pagka mayroong nailitaw na talata sa Biblia, si KDR, na may kahit isang Kristiyano ginawa yan,
na yung kanyang mga kahilingan para makarating sa Diyos kailangang may sky lantern o kaya mayroong boat lantern. Brother Edwin, na doon isusulat yung mga kahilingan para makarating sa Diyos. O ayun, sinasabi ko na hihinto na tayo dito sa ating ginagawang ito, Brother Edwin. Opo. O, pati itong aking libro na Pinoy Walking Bible, ano na, Brother Edwin, itatago ko na ito. Opo. Hindi ko na hayaang ito makarating pa sa mga tao.